Samantha? Rinig kong bulong ni tita. Pero kami lang ang nakarinig nito. Pinagmasdan ko ito ng mabuti. She changed a lot. Ang dami nagbago dito mula sa katawan at lahat-lahat. I'm sorry, I'm late. Ang boses dito walang pinagbago. Kalmadong boses nito habang hinalikan ng pisngi ni Miss Versace. It's okay. Rinig kong sabi ni Miss Versace bago ito humarap sa amin na nakangiti. Nanigas ako sa kinatatayuan ko nang tuluyan itong humarap sa amin. Nakangiti ito pero walang emosyon ng muka. Everyone, this is my model, Samantha Alexandria Versace, whom I'm talking about earlier. Pagpakilala nito sa sinasabi nitong model. Tiningnan kami ni Sam isa-isa at nagtagpo kaagad ang mata namin pero nilagpasan niya lang kaagad ako ng tingin at bumaling sa mga kasama ko. Nice to see you. Again? Sam's POV. Isa-isa ko silang tiningnan, mula ulo hanggang paa tiningnan ko sila. Muli kong nasilayan ang mga taong 5 taon kong hindi nakita. Ang 2 lalaki na nakangiti habang nakatingin na nasa tabi ni Kiel, na namumutla at hindi maitagong gulat. Ngayon ko pa ito nakitaan ng emosyon. Nilagpasan ko ng tingin si Kiel at nilipat ang paningin ko sa fiancé nito na gulat din, na patingin sa akin na namumutla. I smirk. Ngumiti ako ng matamis kay Sofia, pero hindi nila makikita ang emosyon ko. Bilib talaga ako sa sarili ko na kahit anong galit ko dito, nagawa ko pa rin titigan. Lumapit ako dito at nakita ko kaagad ang pagkapit ng kamay niya sa braso ni Kiel. Tumaas ang kilay ko sa galaw nito. I'm glad because I finally meet you again, Sofia, ang fiancé ng boss ko. Nakangiting sabi ko habang nakalahad ang kamay ko dito. Kung meron man akong galit dito, hindi nila mahahalata dahil nakangiti ako. Nahagip ng paningin ko ang pagkapit nito ng mas mahigpit sa braso ni Kiel. Ngumisi ulit ako ng palihim. Tumingin ulit sa akin si Sofia na namumutla bago niya dahan-dahang inangat ang kamay nito upang makipagkamay sa akin. Pero bago yun, binaba ko na ang kamay ko, dahilan para maiwan sa ere ang kamay niya. Napagod ang kamay ko. Ang tagal mo kasing tanggapin eh. Ngising sabi ko, saka ako bumaling sa magulang ni Kiel na seryoso lamang habang nakatingin sa akin. Pero mababa ka sa mukha nito ang gulat. Hindi na ako naglahad ng kamay dito at umatras na ako. It's nice to finally see you again, Mom and Sir. And of course, Mr. and Mrs. Perez. Good morning. Nakangiting sabi ko bago ako bumaling kay tita na seryoso. Nakasuot ako ngayon ng black dress na kung saan hapit na hapit ang katawan ko at kung saan kitang-kita ang likod ko. Hindi ko binalingan si Kiel pero alam kong nakatingin ito sa akin. Pumikit ako ng mariin. Palihim kong kinuyom ang kamao ko nang maramdaman kong galit sa puso ko. Muli kong nasilayan ng mga taong isa sa sumira ng buhay ko. Muli kong nasilayan ng mga taong dahilan kung bakit ako naging ganito. Humarap ako kay tita at naramdaman ko kaagad ang pagpakalma nito sa akin. Naninikip ang dibdib ko habang nakikita sila. Naaalala ko lahat ng ginawa nila, dahilan para hindi ko mapigilan ang galit ko. Calm down, Sam. Huminga ako ng malalim bago ako humarap sa kanila na walang emosyon ng muka. Pinagmasdan ko ulit sila na nakatingin pa rin sa akin. Lumipat ang paningin ko sa aking ina at ama na nakamaang ang bibig habang nakatingin sa akin. Umiwas ako ng tingin nang maalala kong ginawa nila sa akin. Hindi ko ma-imagine na magagawa ko yun sa anak ko. Hindi ko alam kung paano nila nagawa sa akin yun. I don't know na kahit bali-baliktarin man ang mundo, hindi ko pa rin maintindihan. I'm sorry, I'm late. Napatingin kami sa entrance ng pinto nang biglang pumasok doon at nagsalita si Tomas. Ngumisi ako nang magtagpo ang mata namin. Bumaling naman ako kay Sofia na kung kanina namumutla ito at ngayon naman parang nawala ng dugo kung sino ang dumating. Si Tomas. Ang taong katabi ko sa hotel 5 taon ang nakalipas. I still remember kahit sa picture ko lang nakikita. Lumapit ito sa akin kung saan ako at tumabi mismo sa akin. Nagulat sila pero ang mukha ni Sofia ay hindi na maipinta. Bago kami nagpunta dito ay hinanap ko ito gamit ang private investigator namin. At buti na lang andito lang ito sa Pilipinas. Kinausap ko ito at sinabi sa akin ito lahat. Nice to see you again, Ma'am Sofia. Nakangiting sabi ni Tomas habang si Sofia ay namumutla. Napatingin ako kay Kiel na nakatiimbagang, nakatingin sa lalaking katabi ko. Siyempre naman kilala nila itong lalaking katabi ko dahil siya lang naman ang kasama ko sa picture. Mas lalong namutla si Sofia nang binati siya ni Tomas
Nanatili ang paningin ko dito at hindi ko maitagong ngisi ko. Nakakapit ito sa braso ni Kiel na ngayon nakakunot na ang noo. Ramdam na ramdam ko ang tensyon sa pagitan naming lahat dito. Hindi ko binalingan ng pamilya ko. Hindi ko sila tiningnan kahit na alam kong nakatitig pa rin ito sa akin. You know him, Sophia? Gulat na tanong ni Kiel kay Sophia na mas lalong namutla. Ramdam ko ang kaba nito na lalong ikinakunot ng noo ko. Nakatingin dito si Kiel habang nakaturong kamay nito kay Tomas. Malaman nilang totoo o hindi, wala na akong pakialam doon. Para saan pa? Sirang-sira na ako eh. Nasaktan na ako ng sobra-sobra. Walang kapatawaran ang ginawa nila. Ang sakit-sakit ng ginawa nila sa akin. Kinagat kong pang ibabang labi ko at isinantabi ang pag-iisip. Of course not. Matagal bago nakasagot si Sofia. Tumaas ang kilay ko sa sagot nito. Hindi ito mapakalit, kinakabahan. Napatingin ito kay Danica na para bang humihingi ng tulong. Oo naman sir. We know each other, di ba Ma'am Sofia? Ang bilis niyo naman pong makalimot. Nakangising sabi ni Tomas. Bilib din ako sa lalaking to. Umiling ako dahil alam kong galit rin ako dito. Dahil parte ito sa pagsira ng buhay ko. Napatingin na ngayon ang lahat kay Sofia na nakakunot ang noo at naghihintay ng sagot. Ramdam kong tensyon sa pagitan namin. Bumaling ako kay Ezekiel. At ngayon ko lang napansin na ang laki na rin pala ng pinagbago ng lalaking to. He's successful. Kilala na sa lahat ang BJC nito. He's one of the most eligible and hottest bachelor in the Philippines. Umiwas ako ng tingin dito at binalik kay Sofia. Nagulat na nakatingala sa fiancé. I'm sorry, I'm late. Grabe, nakakataba naman sa puso. Lahat kayo hinintay ako. Hindi natapos ang dapat sabihin ni Sofia nang biglang merong nagsalita at malakas pa talaga ang boses. Napatingin kami dito at nanlaki ang mga mata ko nang tumambad sa akin si Kyron na naka-business attire habang palapit kina Kiel. Laglagang pang ako. What is he doing here? Pero kaagad na sagot ang tanong ko nang bigla itong nakipag-high five kay na Ezekiel at sa dalawa pang lalaki. Friends? Hindi nawala ang paningin ko dito. Ngunit nahagip ng paningin ko si Sofia na bumalik na sa dati ang muka at nakahinga ng malalim na para bang nakalusot ito sa kasalanan niya. Bumaling naman ako kay Kyron na ngayon binati na rin ang magulang ni Kiel at Sofia. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Tahimik kaming lahat at hinintay namin ang pagtatapos ni Kyron. Excuse me, ma'am and sir. The conference room is ready. Sulpot ng isang babae. Lumingon sa amin si Kyron dahilan para magtama ang paningin namin at manlaki ang mga mata nito. Hi! What a nice coincidence! Ikaw, model namin dito? Cool! Nice to see you again. Lumapit ito sa akin na parang hindi makapaniwala. Malaki ang ngiti habang nakatingin sa akin. Let's go. Malamig na sabi ni Kiel at nauna ng lumakad. Naiwan kami dito at nauna ng lumakad si Kiel. At ilang sandali lang sumunod doon si Sofia at Danica. Napatingin ako sa mga kasama ko na kanina pa nanonood. Huminga ako ng malalim bago ako tumango sa kanila na kailangan na naming sumunod. Nilagpasan ko ang pamilya ko at ang magulang ni Kiel. Hindi ko sila nilingon. Sumunod kami sa babaeng sumulpot kanina. Let's go, tita. Rinig kong sabi ng kung sino sa likod namin. Nauna akong lumakad at kalmado pa rin. Swerte ni Sofia dahil nakalusot ito. Nagkibit balikat ako bago ako pumasok sa conference room nang pinagbuksan kami ng babae. Tumambad ka agad sa akin ng mahabang mesa dito. Nahagip ng paningin ko si Kiel na nasa center nakaupo habang nakatingin sa akin. Nagtagpo ang mga mata namin pero kaagad din akong umiwas at umupo sa pinakadulong upuan na malayo sa kanya. Huminga ako ng malalim. Bilib ako sa sarili ko. Dahil na kahit na anong laki ng galit ko sa kanila, na kaya ko pa rin pigilin. Napatingin ako kay tita na umupo sa tabi ko at sumunod na umupo si Migs at ang panghuli ay si Ina. Nasa harapan ko nakaupo si Cairo na nakatitig sa akin at katabi din ito ng kaibigan na katabi nito ang pamilya ko at si Sofia. Umiwas ako ng tingin at tumingin na lang kay tita na nakipagtitigan sa pamilya ko. Shall we start? Anunsyo ni Kiel. Malamig ang boses nito. Walang pinagbago. Napabaling naman ako sa babae na biglang naglapag ng juice. Nagulat ako dahil hindi naman ako humingi ng juice. Ngumiti lang ito bago ako iniwan. Napatingin ako sa juice at hindi na pinansin. Before we start,
I would like to welcome Miss Versace, Migs, Ina, and of course, Miss Samantha. Napatingin ako sa nagsalita at tumambad sa akin si Sofia na nakatayo sa tabi ni Kiel habang nakangiting nakatingin sa amin. Umayos ako ng upo at tumikhim. Thank you for your warm welcome, Sofia. Mariin kong sabi. Alam kong galit ako, pero hindi ko na pinakita yon dahil nakatago ito sa mga ngiti ko. Nawala ang ngiti nito at ramdam ko kaagad ang tensyon sa pagitan namin. Umiwas ako ng tingin at kinuyom na lang ang kamao sa ilalim ng mesa. Nagsimula ulit itong nagsalita ng kung ano-ano pero hindi ako nakinig. Here's the contract. Sa lahat ng sinabi yun lang ang narinig ko. Ako lang ang tahimik sa kanilang lahat dahil lahat sila'y nagsasalita. Pinagmasdan ko lang sila habang nakakuyom ang kamao ko sa ilalim. May I see? Si tita nakaagad kinuha ang kontrata. Sa beach ang unang shoot namin, ang unang subject namin. Kailangan kong mag-shoot ng mga jewelries na bagong labas pang beach at kapag successful ang shoot, ay ilalagay nila sa billboard ng mall ang mukha ko, lalong-lalo na sa magazine. Inabot ko ang kontrata na inilahad sa akin ni tita at tiningnan ito. Tahimik ang lahat at napatingin sa akin. Sumandal ako sa backrest habang nakatingin sa kontrata. Binasa ko ito mula una hanggang dulo. It's settled then. Malamig kong sabi bago ko ibinalik ang kontrata kay tita at kaagad pinirmahan. Binalik ni tita ang contract kay Kiel na naabutan kong nakatingin sa akin. Umiwas ako ng tingin at inilipat ang mata sa mga taong dumating habang merong dalang pagkain. Nilapag nila ito sa harapan namin. Sumandal ulit ako sa backrest at napatingin sa harap kong si Kyron, habang nakangiting nakatingin sa akin. Paano ba yan? Araw-araw na tayong magkikita. Hindi ka ba talagang umingiti? Isinandal niya ang kanyang siko sa mesa habang nagsasalita. Tiningnan ko ito. Hindi ako makapaniwala na kaibigan ito ni Kiel. Oo nga pala, hindi ko masyadong kilala si Kiel at sa mga malapit na mga tao. Ngumiti ako ng mapait nang maalala kong nakaraan. Kinurot kong sarili ko para iwasan ang pag-iisip. May magagawa pa ba ako? Hindi ko alam na isa ka sa magiging boss ko. Ngising sabi ko habang nakasandal pa rin. Ngumiti ito saka nagkibit balikat. Well, ang swerte mo kung ganun kasi isa ako sa magiging boss mo. Ngiti nitong sabi. Umirap ako. Ang yabang. Napatingin kami sa kanila nang makarinig kami ng tikim. At doon ko lang nalaman na nakatingin na sa amin ang lahat. Let's eat? Parang kulog ang boses ni Kiel nang nagsalita ito. Kinuha kong tinidor tsaka maliit na kutsilyo. Habang kinukunan ako ng pagkain ni tita, napatingin ako dito sa kangumiti. Ngunit kaagad napawi ng mahagip ng paningin ko ang aking ina at amang nakatingin sa akin. Umiwas ako ng tingin at nagsimula na lang kumain. Nag-usap sila tungkol sa plano namin. Si tita at Migs ang palagi nagsasalita habang ako'y tahimik lang. Where have you been, Samantha? Nabigla ako sa tanong ni Sofia sa akin. Napatigil sila sa pag-uusap at napatigil din ako sa akin. Tumingin ako dito. What? Malamig kong sabi habang mariing nakatingin dito. Tagal mong nawala. Where have you been? Inosente nitong sabi. Humigpit ang hawak ko sa tinidor na hawak ko nang pumasok sa isip kong nangyari sa akin. 5 taon ang nakararaan. Nanginginig ang katawan ko sa galit. Hinawakan ni tita ang hita ko at hinaplos ito na parang sinabi na kumalma ako. It's none of your business, Sofia. Malamig na sabi ko nang dahan-dahan akong kumalma. You're my sister, of course. I care for you. Malambing na sabi nito. Kinuyom kong kamaukot sa puntong to. Parang gusto kong pumatay na kung pwede lang talaga. She don't have a sister? Si Megs ang sumagot. Yes, I don't have a sister. Oh, nakalimutan mo na kaagad ako, Sam? Pagkatapos kang tinaboy ni Dad? Nakangising sabi nito. Muli kong naalala ang lahat-lahat ng binanggit nitong pagtataboy. Kinagat kong pang ibabang labi ko. Calm down, Sam. Excuse me, Miss Sophia. Kami ang totoong pamilya ni Sam. Mariing sabi ni tita. So, you're her new family, ha? Nakangising sagot ni Sofia kay tita habang kumakain. Ngumiti si tita sa katumango. Sofia, seryosong sabi ng aking ama habang masamang nakatingin sa anak bago sila bumaling sa akin na namumungay ang mga mata.
Tinaasan ko sila ng kilay at umiwas ng tingin. Hindi ko pinansin si Sofia dahil alam kong may araw yan. Tumingin sa akin si tita habang nakangiti sa akin. Tumango ako at sinasabing maayos lang ako. Napatingin naman ako sa harapan ko at nakita ko si Cairo na seryosong kumakain. Nawala ang ngisi nito at parang nawala ng gana. Tumingin ito sa akin dahilan para taasan ko ito ng kilay. Nakakatakot pala ito pag seryoso. Umiwas ako ng tingin. Natahimik ang lahat at ramdam ko ulit ang tensyon. Tita Zoe is my new family. Si Megs at Ina. Sila ang itinuring kong pamilya kasi naramdaman kong pagmamahal sa kanila. I feel it. Mahal nila ako. At ang swerte ko dahil meron akong tulad nila.